Hello po muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, umpisahan na po natin, kukumentuhan po natin. Nakakalungkot lang po mga tambay. Sa kabila po ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, hindi po nakakuha ng hustisya, hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, ang kanyang common wife naman po, ang kanyang asawa na si Hanilet Abenseña ay kakasuhan pa. Kakasuhan pa po ng direct assault ng PNP mga tambay. At talagang pinalabas po ng PNP na sila pa po ang talagang nasaktan at talagang kailangan po ay kasuhan po ang asawa po ng dating Pangulong Duterte. Grabe. At pinaliwanag po ng PNP kung ano po ang kanilang side, na ang ginawa daw po nila sa dating Pangulong Duterte, lalo sa paghuli, ay wala naman daw po silang nilabag na batas mga tambay. Maayos naman daw po mga kababayan. Ibang klase. Ang PNP na po ngayon ang batas. Sila na po ang masusunod. Hindi na po kailangan ng korte ng Pilipinas, mga kababayan. PNP na lang po. Okay na. Ito po, pakinggan po natin ang kanilang paliwanag, mga tambay. Kasama po ang undersecretary po na si Claire Castro ng PCO. Pakinggan po natin, komentuhan po natin. Mapapakita ba natin yung video? Pwede po natin mapakita? Para mapanood po nating lahat. Ma'am Jean, pakidescribe nyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binlur lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating babaeng pulis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung umalalay po doon po kay Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung ating pulis po. Sa ulo po yan, hindi pa, pina-CT scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po ma'am, ayan po, yung video po, yun po, yun kitang-kita po kung paano po niya hinampas po. Balik niyo ang anak ko! Balik niyo ang anak ko! Ang Dito yung preso. ito yung garit niyo! Anak ko! Balik niyo ang anak ko! Kita po nyo dyan ma'am sa video is tinatabi po sila. Kasi po ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila, and it has come to a point po na nagdesisyon po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po nating kompletuhin po yung proseso. Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin, itinabi po si Miss Hanilet at saka yung anak po niya para makuha na po natin si dating Pangulo po at madala po sa bus po. Pero nakikita po natin doon sa video, parang moving forward. Itong si Kitty, yung anak. Saan siya papunta nun? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. Saan po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na lang sila. Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay. Yan mga tambay, galing po. Ang galing po ng version ng kapulisan po natin. Mga bayan, ibang klase po ang version. Parang pinalalabas po. Walang karapatan at hindi ka na pwedeng magmahal. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa tatay mo, yung pagmamahal mo sa magulang mo, tatanggalin na po yun ng karapatan ng mga kapulisan. Mga bayan, wala pong due process yan. Hindi po nakarating ng korte ng ating bansa yan. Mga tama, ibang klase. Diniretso na po yan. Ibiniyahin agad yan. Mga kababayan, dahil po sa sinasabing warrant of arrest at ang nag-serve daw po ay katulong daw po Interpol. Ibang klase itong ito. Ginawa pong kriminal ang pamilya Duterte, mga kababayan. Ibang klase. Totoo po ba yung version na sinasabi ng kapulisan?
yung actual na nangyari na ginipit mo. Kinuha mo yung anak, pilit mong inilalayo sa magulang. Mabuti po ba ang ginawa ng kapulisan doon? Mabuti po ba ang ginawa nila General Torre doon? Hindi po ba harassment yon? Ikaw isang magulang ka, nakita mo yung anak mo, babae, kinakaladkad ng mga pulis. Wala lang sa iyan. Binigla kayo. Binigla kayong kunin, dakpin. Parang kinidnap kayo, parang kinidnap na kayo. Okay lang yon. Pag nasaktan ang pulis, kakasuhan ka pa. Dahil po yan, meron na pong balita yan nakakasuhan po yan ng direct assault ang Miss Hanilet, ang Mrs. Hanilet Abanseño. Matindi po mga tambay. Totoo po ba yung ginawa ng General? Ang General po ba talaga ay napakaganda po ng ginawa? Wala po bang harassment na ginawa ang kapulisan sa pamilya Duterte? Nasunod po ba ang proseso ng batas? Para po paniwalaan po natin. At parang sila pa po ang naapi ngayon. Inapi. Talagang kailangan pang kasuhan at, ibang klase. Ganyan na po pala sa ating bansa. Makapangyarihan na po talaga sila. Pag meron kahit po labag ang kanilang ginawa sa karapatan ng pangtao, ay ikaw pa bibigyan ng problema ng kapulisan ngayon. Ikaw pa makakasuhan. Ito po, tingnan po natin mga tambay, ang ginawa po. Hihilahin ko yan. Ihilahin. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kung maniwala ka, hihilahin ko yan. Kapag manas. Pero hihilahin ko yan. So, President, ako kung masusunod dito ngayon, reklamo niya lang ako. Gusto niya kausapin para lang kayo klaro. Sino? Walang mas mata sa akin. Ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Direksyonin niya po, Sir Claro. Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to him. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. Is he? Sir, di ba siya po yung talaga? You know that he's not your duty. Alalayan lang si Presidente. Nakita niyo po, yung ginagawa po nilang panggigipit. Ginawa mo ng kriminal ang dating Pangulong Duterte. Wala man lang po ito. Wala man lang po itong kaso sa bansa, mga tambay, na ang isang dating Pangulong Duterte isang Pilipino. Wala na po bang karapatan ng Pilipino? Na dumulog sa korte, pag-usapan sa korte, banyaga yan, banyaga. Kaya lang sila nasunod kasi nga, batas militar na po yata talaga. Batas militar na, mga kababayan. Ibang klase po. Ito pa po. Tingnan po natin ito isa. Akin na anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Ito po yan Akin na anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na na. Ha? Huwag na konti. Ano yung babae yan, ha? Na-separate na siya. Na-separate na. Separated na. Separated na yan. Separated na. Huwag nyo na rin, ha? Robin! Ito yung gusto nyo. Ito yung gusto nyo. Ito gawin nyo sa kanya. Sa tao ng lahat. Ito ginawa niya. Nalalapit na. Relax na. Relax. Relax. Halika na. Sandali lang. Sineseparate na. Relax na. Relax na. Ito yung gawa niya. Ito yung gawin niya sa kanya. Tapos na lahat ang ginawa niya.
Hoy, pagsamahin niyo inaway. Hoy, ano yun? Anak ko! Balik mo yung anak ko! Balik mo yung anak ko! Ano ba yun? Parang hindi naman kasama yun eh. Nakita nyo po kasinungalingan ng kapulisan, mga tambay. Komento ko po. Ang pinakita lang po nila yung actual na pagpukpok. Yung actual po ng pagpukpok lang ng cellphone ang pinakita ng PNP at ng PCO Undersecretary po na si Claire Castro. Yun lang po ang pinakita. Hindi po yung actual lahat. Hindi naman pinakita yung pangyayari. Kung paano po nila iharas at talagang ilayo. Ilayo po ng pilit doon sa dating Pangulong Duterte na may edad na. 80 na mahigit ang dating Pangulong Duterte at may kahinaan na. Yung asawa at anak. Pilit pong inilalayo. Ganon po katindi. At puwersahan po isasakay sa eroplano na. Puwersahan po ginawa nilang pagsakay sa eroplano. Hindi po nakakuha ng due process ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte. Ganon po katindi ang batas po sa ating Pilipinas. Sa ating bansa, sa Pilipinas. Ganyan na po dito sa ating bansa. Ang batas po, mga tambay. Sila na po ang batas, sila na rin po ang korte. Ganon po ngayon ang kapulisan natin. Sila na ang batas, sila pa ang korte. Wala na pong korte-korte po. Hindi na po kailangan ng korte. Basta kailangan po, kunin ka. Kunin ka lang. Katulad niyan. Dating Pangulo, dinala mo agad sa ibang bansa. Nasa ibang bansa na po ngayon sa dahid Wala po, walang proseso po yan. Basta nagdala lang po ng release order na sinasabi na wala pang dalang papel wala pang dalang papel yan. Cellphone lang. Ibang klase po. Ibang klase po ang ginawa po nila sa dating Pangulo. Ngayon naman po, pati po ang common wife, ay ginigipit po, mga tambay. Kakasuhan pa. Ginigipit. Ito pong mga tao na ito pong klase ng pamilya na ito, ang talagang nagbalat kayo. Nagbalat kayo lang po ito Nung panahon na sila ay wala pa sa napakataas na kapangyarihan, grabe po kung paano po nila bilugin ang ulo ng dating Pangulong Duterte. Kung paano po nila bilugin. Pero nung maging Pangulo na po siya, ito na po ang pinakikita niya po sa pamilya Duterte. Pakinggan po natin noong mga panahon na yon. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobanon, ng mga Waray na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, pero pumunta siya roon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yon. At panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun! Ang malasakit! Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Di Davao, Mindanao. At dinasaan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng pulutin. Kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte. A few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa tambay. Yan po, mga tambay. Ang mga pamilya, lahi ng mga ito. Mga tambay. Nakita nyo po, kung magbalat kayo, parang parang talagang sabi ni Vice President, ganun po siya na-scam, ganun po siya binudol. Nagbalat kayo. Nagbait-baitan, sinasabing lahat gagawin para sa ikagaganda ng bayan, ika-asenso ng Pilipino, makakaraos ang Pilipino. Pero ano ang ginawa sa atin ng 3 taon?
ng pamamahala nila. Ano ginawa? Kahirapan, issue ng 3 taong korupsyon, mga kababayan. Issue ng droga, krimen, di ba? Tapos ngayon, walang due process ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Wala. At ang ating mga kapulisan ay hindi man lang tumanaw ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte sa kabila ng ginawa sa kanila ng dating Pangulong Duterte. Wala man lang nakitang respeto sa kapulisan. Wala man lang nakita ni katiting na respeto sa dating Pangulong Duterte. Kung paano po nila ito inaresto na wala pang proseso ng batas ng Pilipinas. Ang batas po ay kinilagay nila sa kanilang kamay. Sa kamay po nila nilagayan nila ang batas. Sila na po ang nasunod. Ang nasunod po ay batas po ng Banyaga. Batas po ng Banyaga ang sinunod nila, hindi po batas ng Pilipinas, mga kababayan. Ibang klase. Sumusunod po tayo sa Interpol. Kahit hindi po tayo miyembro ng ICC, basta importante susunod tayo sa Interpol. Ibang klase po ang ating pamahalaan. Ganyan po ang klase ngayon. Ang batas po natin, mga kababayan. Dating Pangulo po yan. Dating Pangulo yan. Paano pa tayo na mahihirap? Tayo pa na pangkaraniwang tao sa ating bansa. Ano po ang mapapala natin sa mga kapulisan? Dating Pangulo na. Mga tambay, ginipit. Hindi nakakuha ng fair justice. Tapos ang asawa, kakasuhan pa. Mga tambay. Matataas na yan, ha? Mga dating Pangulo po yan. Dating Pangulo pa yan. Paano po tayo pa, mga kabayan? Tayo pa na mahihirap. Ano ang magiging tingin sa atin ng mga yan, lalo na kapulisan? Ano tingin sa atin? Alikabok? Putik? Dating Pangulo na nga eh. Ganun ang respeto nila eh. Tayo pang mahihirap, makakuha ng magandang respeto sa kanila. Sige nga. Ibang klase po. Kaya po, isama na lang po natin sa dasal na maingatan po, lalong-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. At dito naman po, kung iiral po ang tamang proseso ng batas, at ito po ay dadalhin sa korte, basura po ito. Mababasura lang po ito ang ginawa po nilang panggigipit sa pamilya Duterte. At yung ikakaso po nilang direct assault, dito po kay Ma'am Hanilet Abanseño, ay basura po ito. Kung ang korte po ay may piring ang batas. Kung wala pong piring ang batas, nang huhahatol po rito at tatayo pong judge, wala tayong magagawa. Pero dito po sa ginawa nilang panggigipit at hindi tama ang proseso, basura po yan, mga kabayan. Yan na lang po ang magagawa po natin ngayon, mga kabayan. Ang ipanalangin po ang kalusugan at syempre po ay sana po malagpasan at alam naman po natin na ang dating Pangulong Duterte, kung sa legal matters po ang titingnan po, ay talagang makakabalik po yan. Makakaubalik po ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte dahil sa ginawa po nilang isang damukal na illegal na proseso sa paghuli nito. Makakabalik po yan kung sa legal process po ang titingnan, mga kababayan. At wala naman po itong kaso sa bansa natin, mga kababayan. Yan lang po, mga kababayan. Samahan po natin ng maraming dasal. Talagang ganun po. Sila po ang makapangyarihan ngayon. Kahit hindi pa sila nagdideklara ng martial law, ay parang martial law na po kahit wala pang deklara ang ginagawa po ng ating kapulisan. Batas militar po ang ginagawa po. Kumbento na inyong lingkod. Maraming salamat po, mga tambay. Sama po natin sa panalangin ang pamilya Duterte, lalong-lalo ang dating Pangulong Duterte sa kanyang edad ay talagang binigyan pa ng ganito ng pamahalaan na ibang klase po, mga kababayan. Ibang klase po ang binigay ng pamahalaan. Ganyan po tumanaw ng utang na loob ang pamilya Marcos, pamilya Romualdez sa mga Duterte. Ingatan nawa po, mga tambay, at ingat-ingat po tayo lahat dahil iba na po ang sitwasyon sa ating bansa. Iba na po. Sila na po ang makapangyarihan, sila na rin po ang batas, mga kababayan. Maraming salamat po. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.